nung ipinalabas ni Basil ang video niya na betrayed siya ng tinulungan niya, nagulat tayong lahat. Mukhang sweet naman ang lalaki na nag-betray kay Hungry Syrian, kaya paano ito nangyari? Lalong-lalo na yung betrayal ay nanggagaling sa isang tao na napapamahal na sa atin. Kaya nagtataka na tayo, mayroon ba tayong hindi napansin sa inaasal ni Mr. Chang nung simula pa lang? Paanong nadali si Basil nito? Anong mga bagay ang matututunan natin dito? At paano makikaiwas si Basil at maging tayong lahat sa mga ganitong klase ng sitwasyon sa future? Well, susuruin natin ngayon sa video na ito. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy at ito ay isang pagsuri vlog, The 5 Red Flags of Mr. Chang. Mabuhay kayo! Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Bago natin talakayin ng mga 5 red flags ni Mr. Chang, susubukan kong ipaliwanag saglit kung bakit hindi natin napapansin ang mga red flags sa mga situation at mga tao. Isang dahilan ay maari tayong naive, inosente. Pero siguro ang madalas nangyayari ay nadadala tayo sa mga kwento at sa romanticization ng mga kwento ng ibang tao. Ini-interpret natin ang mga kwento ng iba batay sa mga sariling karanasan natin. This means we can be manipulated by our empathy and interpretations kahit pagdating sa mga vlogs na pinapanood natin. The thing is, vlogs are just stories that usually highlight the more appealing parts and doesn't reveal the full reality of the situation. And we idolize people and things based on these beautiful stories. Pero ang katotohanan is much less exciting and sometimes even disappointing. Disclaimer: please do not send any type of hate towards the people discussed in this video. It is meant only for educational purposes. Sige, so ngayon yung 5 red flags. Unang-una, nag-iisa siya dito sa Pilipinas. At kung yan lang, parang wala naman masyadong problema, pero suriin natin kung bakit siya nag-iisa dito sa Pilipinas. Which brings us to red flag number 2, gambling. Batay sa alam natin, nasugal niya ang lahat ng pera niya. 300 million news, 20 years, all my profit, building, hotel, apartment. How did you lose the 300 million pesos? Casino. Casino. Galing sa kanya mismo, nalustay niya ang 300 million pesos niya. Agad ito napansin ng isang Korean YouTuber na si Mr. Bulbul. Bilang isang napakalaking red flag, may gambling addiction si Mr. Chang. The first beginning part of the video for the first time. Korean old man is selling noodles on the street, and immediately I thought he's bankrupt because of gambling. And 맞아. That's right. Honestly, those videos were so uncomfortable. Well, ayon sa mga experts tungkol sa gambling disorder, di kasi natin may pagkakatiwala sa isang gambling addict ang pera. Sa vlog na ito, sapat na sabihin na may gambling addiction siya. Mahalaga ito kasi halos lahat ng mga bagay ay mas lalo natin maunawaan sa simpleng facts na ito. Mag-comment kayo below kung gusto nyo gagawa ako ng mas malalim pagsuri tungkol sa gambling addictions. Pangatlo, nasira ang relationship niya sa mga anak niya. Di naman porket na-cut off ang isang family member ng iba ay masama yung tao na na-cut off. Maaring may di pakikaunawaan. Maari din kulang lang sa chemistry nila. Pero batay sa mga clues na mayroon na tayo, it is very likely that the estrangement has to do with Mr. Chang's gambling disorder. Among the symptoms for a person with gambling disorder is lying to family members, gambling to escape problems such as issues with family members, jeopardizing important relationships, asking others to bail you out of financial trouble, particularly family members. So with that, the reasons are most likely exhaustion. Sumuko na ang mga anak niya sa pagtulong sa kanya dahil sa bad behaviors niya. Naturally, kasama dyan ang financial issues dahil isa sa mga symptoms ng gambling disorder ay pagsisinungaling at manipulation. Maari din may mga emotional abuse na kasama. Pero kung ang sariling anak niya ay hindi makapagtiwala sa kanya, ano kayang dapat ituro sa atin? Pang-apat, nagpapaawa siya. Nag-overshare siya ng mga details tungkol sa kanyang buhay para makaroon ng mga sympathy natin. At ginagamit niya yung sympathy na yun para matulungan siya. Siyempre, wala naman problema kung naghihirap ang isang tao. Dapat talaga may pakikitaon silang makatanggap ng
tulong. Kaya lang, this can lead to crossing over people's boundaries. Now 12:30, no eat. Very hungry. Me too, I didn't eat breakfast, Abuji, because you told me very, very important. Could lead to these people taking advantage of others or becoming too dependent on another person. By oversharing, there's a false sense of intimacy. Tulad ng sabi ni Mr. Chang na anak niya si Basil. Sa pamamagitan ng false sense of intimacy na ito, pwedeng gamitin ng manipulator ang lahat na naaawa sa kanila. And the problem is, until a certain point, hindi natin alam kung ano ba yung mga motives at ang tunay na pakitao ng tao na tinutulungan natin. Kaya nga, susubukan nila na maging mas matalik ang makikaibigan nyo bago man makakilala sa isa't isa ng lubusan. It is human nature to help those na nangangailangan ng tulong, and manipulators exploit this fact. They also exploit reciprocity. Kung saan, kung may ginawa sila para sa'yo, you'll feel obligated to do something for them. Iniisip nila kung ano ba ang magiging kapalit kahit wala sa usapan ang kapalit na yon. Aasa sila and they will guilt trip you kung di nila makakuha ang gusto nila sa'yo. Yan ay isang common form ng manipulation. Dapat pag-usapan ng husto kung ano ba ang gusto if you want something. Wala naman problema kung gusto niyang makiusap kay Basil kung pwede siyang makasahod ng konti sa mga videos na ginagawa nila. Pero ginamit niya ang passive-aggressive na paraan. Ito ay isang napakalaking red flag at siguro ito ang sandali na nalaman ni Basil na hindi pala pwedeng ipagpatuloy ang relationship nila. Which leads us to red flag number 5. Pero bago niyon, may gusto akong pag-usapan natin mga kakampi. Ayaw ko na mag-spread ng hate ang mga tao, lalong-lalong mga kakampi ko dito sa channel. Pag nambabash tayo, hindi tayo nag-critical thinking at dapat maging red flag yan sa sarili natin. Ang layunin ng mga pagsuri vlogs ay hindi naman para siraan ng tao, kundi para mapag-usapan ng mga idea na may laman at may impact sa atin mga pang-araw-araw na buhay. At isa pang red flag, wag po sana tayo maging racist or xenophobic sa atin mga sentiments. Walang issue na Koreano siya. Ang nagiging issue ay yung inaasal niya. Which leads us sa ating panglima na red flag. Ungrateful siya. Wala siyang utang na loob. Nang binigyan siya ng pera ni Raymond Sevilla, ano ba ang sinabi niya? Somebody video making 100 peso. Me don't give me. Walang, salamat sa ibinigay mo. Nagki-calculate siya kung gaanong kalaki ang pera ni Raymond paghihambing sa ibang vlogger. So sa halip ng magpasalamat siya sa pinaghirapan or ginawa ni Raymond Sevilla para sa kanya, he reacted like this. Ganito ang reaction ng isang tao na naging dependent at entitled. Naghanap siya ng pagkakataon na ireklamo si Hungry Syrian Wanderer na nakatulong na sa kanya sa mas mahigit na paraan kaysa pera. Which by the way mga kikampi, mas maganda talaga ang ginawa ni Basil. Mga pangangailangan ni Mr. Chang, inaasikaso ni Basil. Hindi pera ang ibibigay natin sa mga gambling addicts. Mawawala yung pera na yon. Sana makakahanap ng tulong si Abu G. Pero siya mismo ang kailangan gumawa ng paraan para makaangat na siya sa buhay niya. Doing this video also made me realize all the things that I need to work on in myself. It's good, mga kakampi, to look in the mirror, to not only criticize the ideas and things around us, but to also look inward and think about the things that we can also change. Sana lahat naman tayo ay may mga natutunan. Appear tayo mga kakampi. Naglagay ako ng mga hashtags throughout the video. Isulat na lang ninyo sa comment section para ma-qualify sa giveaway. Kampi, huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana.